Sa mundong puno ng pagsubok, may mga nilalang na hindi mo inaasahan na magpapakita ng pinakatunay na pagmamahal. Isang matandang lalaki ang sinabihan ng doktor na hanggang 6 na buwan na lang ang buhay niya. Pero may isang aso na tumangging iwan siya kahit kailan. Sa gabi, binabantayan siya. Sa araw, humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. At dahil sa katapatan ng aso, isang buong baryo ang nagkaisa para iligtas ang buhay ng matanda. Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Quezon, nakatira si Mang Arturo. 72 taong gulang, tahimik ang buhay niya. Matagal na siyang balo. Ang mga anak niya ay nasa Maynila na, may sarili ng pamilya at bihira ng makauwi. Kaya karamihan ng oras, nag-iisa si Mang Arturo sa lumang bahay na gawa sa kahoy. Isang bahay na puno ng alaala. Mga lumang larawan sa dingding, isang sirang radyo sa mesa, at isang maliit na hardin sa likod ng bahay na siya mismo ang nag-aalaga. Ngunit kahit nag-iisa siya, may isang nilalang na hindi kailanman umalis sa tabi niya. Isang asong gala, payat, marumi, at may bahagyang pilay sa paa. Pinangalanan niya itong Bantay. Ilang taon na ang nakalipas nang makita ni Mang Arturo si Bantay sa gilid ng kalsada. Umuulan noon. Ang aso ay nanginginig sa lamig. Halos walang balahibo sa ibang parte ng katawan. At tila matagal nang hindi nakakain. Huminto si Mang Arturo. Tiningnan niya ang aso. Ang aso naman ay tumingin sa kanya pabalik. Tahimik, parang nagmamakaawa. Dahan-dahang inilabas ni Mang Arturo ang baon niyang pandesal. Inilapag niya ito sa lupa, lumapit ang aso. Kinain ito ng mabilis, pagkatapos ay tumingin muli sa matanda. Sa sandaling iyon, may nabuo na kakaibang ugnayan. Hindi nagsalita si Mang Arturo, ngunit sinabi niya lang, "Halika na, sumama ka na sa akin." At mula noon, hindi na umalis si Bantay. Tuwing umaga, sabay silang naglalakad sa maliit na hardin. Si Mang Arturo ay nagdidilig ng mga halaman. Si Bantay naman ay nakaupo sa tabi niya. Minsan ay hinahabol ang mga ibon. Minsan ay natutulog sa lilim ng puno ng mangga. Kapag hapon naman, nakaupo si Mang Arturo sa lumang bangko sa harap ng bahay. Habang si Bantay ay nakahiga sa tabi niya. At kapag gabi, si Bantay ay laging nasa paanan ng kama ng matanda. Parang bantay na hindi natutulog. Para sa mga kapitbahay, simpleng aso lang si Bantay. Ngunit para kay Mang Arturo, siya ang pamilya. Isang araw napansin ng mga kapitbahay na hindi lumabas si Mang Arturo. Hindi siya nagdilig ng halaman, hindi siya umupo sa bangko. Kaya pinuntahan nila ang bahay. Doon nila nakita ang matanda. Mahina. Halos hindi makatayo, dinala siya sa maliit na klinika sa bayan. Matapos ang ilang pagsusuri, tinawag ng doktor si Mang Arturo. Tahimik ang doktor, malungkot ang muka. "Pasensya na po, Mang Arturo, pero ang sakit ninyo ay malala na. Sa totoo lang, maaaring 6 na buwan na lang ang itagal ninyo." Parang gumuho ang mundo ng matanda. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang tumango. Ngunit mula sa araw na iyon, may isang bagay na hindi nagbago, si Bantay. Tuwing gabi, nakaupo siya sa tabi ng kama ni Mang Arturo, tahimik. Nakatitig sa matanda. Minsan ay inilalapat niya ang ulo sa kamay ng kanyang amo. Parang sinasabing, "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako." Ngunit may isa pang kakaibang bagay na napansin ng mga kapitbahay. Tuwing may dadaan sa kalsada, hinihila ni Bantay ang kanilang damit at dinadala sila papunta sa bahay ni Mang Arturo. Parang nagsusumbong, parang humihingi ng tulong, at dahil dito, unti-unting naantig ang buong baryo. Isang kapitbahay ang nagdala ng pagkain. Ang isa naman ay nagdala ng gamot. May isa pang nag-alok ng libreng sakay papunta sa ospital sa lungsod. Unti-unting dumami ang tumutulong. At sa bawat araw na dumaraan, nasa tabi pa rin si Bantay. Hindi siya umaalis, kahit umuulan, kahit gutom, kahit pagod. Isang gabi mahina ang boses ni Mang Arturo. Tinawag niya ang aso. "Bantay!" Lumapit ang aso, humiga sa dibdib ng matanda. "Kapag ako ay nawala, paano ka na?" Tahimik lang si Bantay, ngunit hindi siya umalis. Lumipas ang mga buwan, patuloy ang gamutan, patuloy ang tulong ng baryo. At isang araw, tinawag ng doktor si Mang Arturo. May ngiti ang doktor. "Maganda ang progress ninyo. Hindi pa tayo sigurado, pero mukhang lumalaban ang katawan ninyo."
Nang marinig iyon ng mga kapitbahay, nagdiwang ang buong baryo. Ngunit ang unang tumakbo papunta sa bahay ay si Bantay. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang gumaling si Mang Arturo. Ang matandang inaakala nilang mawawala na ay muling naglalakad sa kanyang hardin at sa tabi niya nariyan pa rin si Bantay, ang aso na hindi kailanman nagpaiwan. Ang aso na nagbigay ng pag-asa. Ang aso na nagbuklod sa buong baryo. Isang kapitbahay ang nagsabi, kung hindi dahil sa aso mo, ngumiti si Mang Arturo. At sumagot siya, hindi. Kung hindi dahil sa pagmamahal niya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa itsura, sa salita o sa halaga. Ito ay nasusukat sa katapatan, sa presensya, at sa pananatili kahit sa pinakamadilim na sandali. Kung ikaw ang matanda, papayag ka ba na isang aso lang ang magbigay sa iyo ng pag-asa sa pinakamahirap na yugto ng buhay mo?